Happy morning, everyone! Taong bayan, happy morning! Happy morning sa inyong lahat! Oras na para tayo ay muling makipagharapan sa issue ng mga problemado nating kapatid. At syempre, tumutok na rin kayo dito para manalo ng bonggang mga premyo mula sa ating Face It, Win It promo! May matututunan na kayo, pwede pa kayong manalo. Dito lang yan sa programa namin. Ay, syempre, dito lang yan sa Face the People. Correct ka dyan, Jelly o siya? Sasamahan ko na po ang ating taong bayan dito sa studio para matutukan ko ang mga opinion nila mamaya sa pag-uusapan natin today. Sige. Thanks, Okay, Edu. go ahead, Tid. Samantala kasama rin natin, syempre, ang mga gabay ng taong bayan sa umagang ito. Sina Attorney Ben Acosta. Dr. Camille Garcia. At Father Sonny Merida. Sila ang mahal nating Konsyensya ng bayan! Let's get it on, Edu! Ready ka na ba? Siyempre naman, Jelly, mga kumpare ko, handa na ba kayong makipagharapan? Siyempre, hindi naman kami papatalo mga kumare. Handa na ba kayong makipagharapan? Handa na! Come on, let's do it! Bring it Well, on! handa na lahat, kaya simulan na natin ang harapan dito sa Face the People! Isang ina, natatakot dahil baka raw magpatayan ang dalawang anak niyang lalaki. Hala ka. Nagdududa kasi si nanay, isa raw sa mga anak niyang ito ay may relasyon sa mismong hipag nila. Kitang-kita raw ni nanay na parang sweet at malambing sa isa't isa ang isa niyang anak sa hilaw na hipag nito. Naku. Well, alamin na natin ang buong kwento, tinatawag ka na ng Silya de Conciencia, Arlene Hentolia. Arlene, magandang umaga sa'yo. Balita ko, marami raw kayo sa bahay. Ilan kayo sa bahay? Ano po, 12 po yung anak ko, tapos yung mga manugang ko. Tsaka yung mga manugang. Ilang taon na po yung panganay niyo, tsaka ilang taon na yung bunso? 23 po. So, mula 23 hanggang ilang taon yung bunso? 5 months lang po. 5 months. 5 months. Okay, so ilan po sa inyong mga anak po ay mga may asawa na o may Tatlo kinakasama po? 3 po. 3. So, 12 plus 3, nasa 15 po. Kakasama kayo, di 16. Hindi May po. mister po kayo? Opo. Anyway, ano po yung pangalan ng mga anak mong lalaki? Si Bernard po, si Ulysses, si Brian, at saka po si Benson. Pag-usapan natin yung mga mas nakakatanda, yung may mga girlfriend o kinakasama na. So, yung pangalan ng panganay mo ay Bernard, si Bernard. Sinong kinakasama niya? si Giselle, Tapos ang sumunod, si Ulysses, si Ulysses at saka si Teresa po, si Teresa. Tapos yung sumunod, si Brian, si at saka si Brian Daisy. at saka si Daisy. Lahat ng lalaki sa'yo. Opo. Ngayon, ano ang nangyari sa bahay? Ano po, napansin ko po kasi yung pagiging sweet nung panganay ko na si Bernard, doon po sa hipag niyang si Daisy. So, pero ang kapartner talaga ni Bernard ay si Giselle. Giselle. Pero sweet siya kay... Daisy, Daisy. na asawa ni Brian. Oo. Tama? Opo. Oh, Wow. Matanong lang namin kayo, ano po ang eksakto niyong nakita na ginagawa nila? Yung una po, nakita ko po silang dalawa na sweet. Ganun Parang, po. paano po? Ganun Paano pa naghahanda ng pagkain? Yung Opo, mga ganyan? siya na po. Pagka dumarating po sa trabaho, ang nakikita ko pong sumasalubong minsan, si Daisy. Hindi si Giselle. Hindi po. Asa si Giselle? Nasa taas lang po. Nasaan si Brian? Nasa trabaho po. Kasi po, madalas si Brian, hindi umuwi ng bahay. Kasi, Nasa trabaho po nag-stay in. Bukod doon sa minsan pinaghahandaan, kapag umuwi si Bernard, meron ba kayong nakitang mga physical na mga manifestations katulad po ng, well, yung pag-holding hands? Opo. Ha? Meron po. may holding hands? Meron po. May akbayan pong nagaganap eh. Ako, nagduda na po ako doon. Ayun po, nakita ko, maghawak sila ng kamay. Tapos minsan, nakahawak na po sa baywang yung anak ko. Ganon.
Sinabi niyo po ba ito kay... Wala Brian. po akong pinagsabihan. Kasi gusto ko po sana hanggat maaari, lutasin ko. Sinabi ko lang po dun sa pangalawa, kay Ulysses, sasabihin ko na po sana yung ano ko, sinabi ko po sa kanya na si kuya mo at saka si Daisy ganito. So sinabi niyo kay Ulysses? Opo. Kaya lang po, sumabot po yung Benson. Sabi nung anak ko ni Benson. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, nahuli ko si Kuya Arboy. Kasi Arboy pa yung palayaw niya. Nahuli ko po si Kuya Arboy tsaka si Ate Daisy. Ate Daisy, naghahalikan. Baka siguro pwede na rin natin siyang kausapin, ano? Oo. Kasi taong bayan, nandito po ngayon si Benson. Siya nga yung nakakita na naghahalikan nga si Daisy at saka si, parang daw malito. Bernard. Si Bernard. Siya na mismo magkukwento sa atin kung ano yung nakita niya at paano niya nakita. Benson? Kwento mo sa amin kung ano yung eksaktong nakita mo. Anong oras yun, sa gabi ba o umaga? Ano po? Mga ano po kasi yun, mga 3:30 po muna po ako sa may bakery magluluto po sana ako. Madaling araw pa lang. Oo. Bali, naling po nga po ako sa dalawa kasi ano po, yung pagsak po ng paa nila sa taas namin, doon po ako nagising. Tapos, akala ko po kasi yung kung wala po ba, yung kuya ko, si Bernard. Tapos nun po si Daisy. Hindi po ba na rin po ako. Pagka baba ko po, nakita ko po silang dalawa. Anong ginagawa nila? Nag-aalikan po sila. Pag sinabi mo naghahalikan, matagal yon. Pero iba yun sa beso, iba yun sa... Anong klaseng halik? Sa lips po. Mabilis lang, o parang ganun lang, o talagang halikan, umatikabo na... Alam, Opo. talagang may relasyon. Okay, meron sana ako gusto itanong kay Ma'am Thank you, Arlene. Benson. Ma'am, napag-usapan lang natin kanina, ilan kayo sa bahay? May 17 o 18. 17. Ano po ang sitwasyon dun sa bahay ninyo? Ilang kwarto po meron ang Dalawa bahay ninyo? po. Sa taas po, dalawa. Okay, Tapos dalawang dito po kwarto. kami sa baba natutulog. Kasama ko po yung dalawang maliit. Okay. Tapos yung pinakasala po nung taas, doon po natutulog yung mga maliliit. Tsaka Okay. po siya. Tapos yung dalawang kwartong Kay Brian po, tsaka at kay Bernard, kay Arboy. Si Ulysses ang nakatira? Nangupahan na po siya. nakabukod Sa tapat siya. lang din po namin. Okay, okay. Okay. Ngayon po, Ma'am Arlene, kayo po meron ba kayong nakikitang pagkukulang si Giselle kay Bernard? Kasi po si Giselle po talaga, tamad po talaga siya. Kulang po siya sa pag-asikaso, pati sa anak nila. Kayo po ba, ano yung masasabi niyo naman kay Daisy? Ay naku, si Daisy po naman kasi talaga pong simula nung una. Ayoko na po dyan. Bakit po? Kasi po, ano po talaga yan, palabarkada. Nagsusugal po kasi siya eh. Bakit nagustuhan kaya Bernard, ni Brian. Bernard si Daisy? Siguro po, nakita din ni Bernard yung pag-aaruga ni Daisy. Kasi si Daisy po talaga, masikaso naman po eh. Nung una po, inaasikaso niya po talaga si Brian. Yun po ang ano namin. Talagang, kung sa pag-aasikaso po, masikaso po siya. Isa lang naman po, yun ang talagang problema ni Daisy. Palabarkada po, layas, baga sa layas. Nalaman na natin ang kwento ni Arlene tungkol sa lihim na relasyon ng kanyang anak at nag-ilaw na hipag nito. Ano naman kaya ang masasabi ng ating taong bayan Oo, sa tungkol kwento dito? nating salasalabit, no? At Oo. komplikado tungkol sa mga relasyon. Taong bayan, ito ng pagkakataon nyo na ibigay ang inyong opinion tungkol sa nangyayaring ito. Ang masasabi ko lang, di ba magulang ka? Pagsabihan mo yung parehas mong anak na para bang mali sila pareho. Kayo po ba ay may pinagdaan ng parang ganito? Oo, meron Ano po nangyari sa inyo? yung parang ganyan. Yung wala kang dapat kampihan sa mga anak mo. Pag mali, yung lalo na yung babae, alam niyang asawa ng bayaw, papatulan. Yung anak mo naman, alam niyang asawa ng kapatid, papatulan. Ayun, changing partner. Kausapin mo pare-pareho yan. Harap-harapan. Salamat po. Kausapin nyo raw po ng harap-harapan para matapos na yung gulo. Ngayon naman oras na para magbotohan, taong bayan. May ginagawang milagro ang anak ni Arlene at ang isa niyang manugang na nasa kanyang poder. Ang tanong natin, anak at manugang na pasaway, dapat na bang palayasin sa bahay? Pindutin lamang ang letter A for oo or B para sa hindi. Taong bayan, vote na. Kung palalayasin. Oo, tas B kung hindi. Ah. Oo. Palalayasin na ba sa bahay? Oo o hindi? At ang nagsabi ng oo ay
Yun on, 89% na nagsabing palayasin na yan, manugang na yan, at ang anak. 11% na nagsabing? May 11% Hindi, pa. may 11 talaga. Nagugulat ako doon sa 11% na yan. Baka kailangan pa nilang marinig yung buong kwento. Yung buong kwento. Okay. Sige, try natin. Siya ang hilaw na manugang ni Arlene na nakita niyang may ginagawang milagro kasama ang isa pa niyang anak na meron din kinakasamang iba. Bakit mo naman ito nagawa? Daisy Dua, humarap ka na. Sigurado ka? Kapal na mukha mo. Ikaw na nga. Daisy! Ikaw na nga ng baboy. Daisy, demonyo. Daisy, Yan. Daisy. Yan. Kapal na mukha mo. Bakit? Pinapatunayan siya! Talaga. Kailangan sasama kami ni Brian. Tutol ka na! Talaga naman. Hindi mo ako tinulak yung lugaw! Baboy mo. Hindi pinalaki mga anak ko ng bastos. Simula na napangasawa ka, naging siraulo ni anak ko. Hindi po, dahil sinusulsulan nyo. Sinuso, hindi ako marunong Hindi yung manusol. sinusulsulan. Alam mo, kilala mo kami. Mag-away kayong mag-asawa. Dapat, Kilala mo nga bago kausapin ka mo dumating kami sa talaga. amin. Hindi. Bago ka dumating sa amin. Alam mo ang record namin. Mainit na mainit Kahit ang kailan. usapan ngayon. Hindi kami na... Na magmanugang. Ano kaya Simula nung dumating ang ka. sasabihin ni Daisy? Totoo kayang may relasyon sila ni Bernard? Aalamin natin sa pagbabalik ng Face the People. Tatayo at tatayo si ate sa higaan para asikasuhin ang asawa niya sa higaan. Hindi mo responsibilidad na asikasuhin ang asawa niya dahil responsibilidad niya na asikasuhin ang asawa niya. Bigyan ng kape si ate. Bigyan ng kape. Ayaw ko ba kayong mga lalaki? Kailangan ba kayo timplan pa ng kape? Diyos ko, kape. Mahirap ba magtimpla ng kape? Ang dali-dali magkape. May 5 in 1, 3 in 1. na naman? Ano? Ikaw ba? Eto sa umaga, kailangan ba pagtimpla ka pa ng kape? Tsaa na lang, tsaa. Kasama natin ngayon si Daisy, ang sinasabing may relasyon daw sa kapatid ng kanyang kinakasama na si Bernard. Totoo bang meron kayo relasyon ni Bernard, Daisy? Opo. Alam mo, ang kapal ng Meron mukha mo. kayong relasyon ni Bernard. Siya yung kapatid ng kinakasama mo. Opo. Paano nangyari yun? Baboy. Hindi po kasi umuwi ng maayos yung asawa ko. Parang nakita ko po yung ni Kuya Bernard kaysa sa asawa ko. Parang napamahal na rin po ako doon kasi tuwing uuwi po yung si Kuya Bernard, may pasalubong, tapos yun ang inuuna yung anak ko. Parang po yung, imbis na punta kay Brian, napunta po kay Bernard yung Bernard mo, po yung atensyon mo. Tanong ko nga sa'yo sandali, ilang taong ka na, Daisy? 19 po. 19. Bakit ka nagdesisyong magkapamilya? 19 ang bata-bata Hindi po mo ka. kasi, nung yung stepfather ko po, lagi po kami binubugbog. Kaya po, napunta po ako dun sa lugar nila. Nagkakilala po kami ni Brian. Imbis na nakaigi sa buhay mo, parang naging complicated lalo ang buhay mo dahil pumasok ka pa sa relasyon kay Bernard. Gaano na ba kayo katagal na may relasyon ni Bernard? 3 months na po. 3 months. Ito bang si Brian ay nakakaramdam? Ewan ko po sa kanya. Pero tingin ko naman po, wala pa. Kasi po, Hindi pa naman. sabi ko po kay Kuya Bernard, wag mo na po kasi malaking gulo po eh. At saka ang tawag mo sa kanya ay Kuya Bernard. Kayo ba ni Bernard na pag-uusapan nyo na, uy, parang mali naman itong ginagawa natin. Paano ba ito? So, pag nagkakausap kami, sinasabi ko sa kanya, paano to? Sabi ko ganun, pag malaman ng natin, magulang natin, gulo to, sabi niya ganun, bahala na kung saan to patutunguan. Hindi, matanong ko lang, Daisy, hanggang saan na ba humantong ang inyong lihim na relasyon? May mantong na po may nangyari po sa amin. Gano'ng kadalas at paano nyo ginagawa? Saan? Saan? Sa dami nyo sa Nung bahay. ano po, nung birthday ko, sinagot ko po siya noon. Ano, ligawan ka niya? Opo, sinagot ko po siya noon. Nung March 31. Birthday mo. Birthday mo Dalaga na ka. saan si Brian? Nandun, taas po yun eh. May kanya-kanya po kami kwarto, tapos may baba po kami doon.
nagiinuman po siya. Tapos si Giselle, nandun din po sa baba. Tapos umikit si Kuya Bernard. Tapos sabi ko, talaga ko yan, sabihin ako. Tapos sinagot ko na po. Tapos nung hinalikan niya ako, yun po. Ang nangyari po. May nangyari na agad. Doon mismo sa taas. Birthday mo. Opo. At walang Di ba kayo kaalam-alam. natatandaan? Di ba kayo Walang kaalam-alam natakot? yung mga tao Oo, sa biglang baba. umakyat. Oo nga eh. Ang bilis nun ah. Ano po para po yung time po noon, manhid na po kasi po, lasing na po ako eh. Hindi yung anong nangyari po, hindi ko po alam kung ano. Kasi po, sabi niya po sa akin noon, mahal na mahal daw po niya ako. Tapos, Kapal ng mukha tapos mo. sabi ko, Mahal na "We, mahal." hindi nga." Sabi niya, "Kaya mo ba ako ipaglaban sa magulang mo?" Sabi niya, "Titignan ko." Ano titignan? Pwede namang sasabihin mo lang yun, tapos pag nangyari na, hindi mo na paglalaban. Hindi niya na inisip. Hindi niya Sabi sinalakalan Anak yung mo, ano. teka, ilan taon na ba yung anak mo? Magwa 1 year po. Magwa 1 year. Lagi raw kasi siyang nakahilata at hindi inaasikaso si Bernard. Totoo nga ba ang paratang na ito? Giselle Siriaco, humarap ka na! Kapal ng mukha no? Ang kapal ng mukha. Ito ba yung pintan sa'yo na wala ka ibang ginawa kundi humiga at hindi mo man lang inaasikaso ang asawa mo? Hindi naman po. Siyempre po, minsan po puyat po ako sa anak ko. Ilang taon na yung anak mo? Isa po. 1 year old, halos magkasabay lang ang inyong mga anak. So, bakit sa tingin mo, paano nakalusot? Paano nakalusot si Daisy kay Bernard? Pag uwi po kasi niya, hindi pa po nabababa yung gamit niya. Pupunta agad po siya sa inuma para mag-inuma po sa mga kaibigan niya. Ilan taon ka na ba, Giselle? 18 po. Eto na, wala ka bang napansin? Meron naman po, minsan po kasi lumalabas po si Arboy. Pag umaga po, hindi po niya ako ginigising. Siya na po kusang tumatayo. Hindi niya po ako Sino si Arboy, si Bernard? Opo. Tapos, Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, hindi kaya ko na to. Hindi ko na po siya inaasikaso kasi po minsan po umiyak po yung anak namin. ikaw naman, anong pag-aasikaso ang ginagawa mo kay Bernard kung bakit ano? Tinitimplahan ko po ng kape, tapos inaano ko pa po. Kaya naman pala hindi nagpapaasikaso sa akin. Nagpapaasikaso. Paano tamad ka nga? Narinig na natin ang panig ni Daisy kaugnay sa lihim na relasyon niya sa hilaw niyang bayaw na si Bernard. Narinig na rin natin ang paliwanag ni Giselle na siya namang kinakasama ni Bernard. Ano naman kaya ang say ng taong bayan natin, ako din? Merong masasabi ang taong bayan natin, kaya magsalita na kayo, taong bayan. Ayan. Sino ba? Maraming na... Ayan. Napansin mo ba, ate? Di ba ang las mong tignan? Bayaw mo, inasawa mo. Hindi, ingit ka? Hindi ako naiingit, ate. Bakit? Dapat ate, Nangingalak ka nag-isip naman ka muna ito. Yung ginamit mo, ate. Hindi ito. Iniisip mo to. Iniisip mo to. Sabihin na natin, hindi niya naaasikaso yung asawa niya. Pabayaan mo. Kahit hindi nagkakape, hindi pumapasok na nagkakape, pabayaan mo. Tatayo at tatayo si ate sa higaan para asikasuhin ang asawa niya sa higaan! Hindi mo responsibilidad na asikasuhin ang asawa niya dahil responsibilidad niya na asikasuhin ang asawa niya. Kahit umiiyak ang anak mo, pabayaan mo, tabihan mo sa pagtulog. Pabayaan mong humingi ng hulata ka dyan. Bigyan ng kape si ate. Bigyan ng kape. Ewan ko ba kayo mga lalaki, kailangan ba kayo timplan pa ng kape? Diyos ko, kape, mahirap ba magtimpla ng kape? Ang dali-dali magkape, may 5 in 1, 3 in 1. na naman? Ano, ako talaga. Ikaw ba? Eto sa umaga, kailangan ba pagtimpla ka pa ng kape? Kahit tsaa na lang, tsaa. Tsa na lang! Ayun, Tsa. tsa na lang! O, ito na. Taong bayan, botohan na ulit. Ito na ang kanilang sitwasyon. May ginagawang milagro ang anak ni Arlene at isa niyang manugang na nasa kanyang poder. Ang tanong natin, anak at manugang na pasaway, dapat bang palayasin na sa bahay? Pindutin ang letter A for yes or B for hindi. O A, oo, B, hindi. Taong bayan, go, 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 vote na! At ito na, ang hatol ng taong bayan round 2 sa ating opinion meter. 98% na nagsasabing oo, iwan na, palayasin na.
At may 2%, Edu. 2%, may 2% pa rin, ha? Sa amin, huwag palayasin. Okay. Palayasin. Meron pa. Kailangan pang ma-convince. 2%. Oo nga. Tingnan natin. Siya ang anak ni Arlene na kinakasama ngayon ni Giselle. Pero may lihim na relasyon kay Daisy. Paano mo naman nagawa ito gayong may karelasyon ka na at may anak pa kayo? Naku, Bernard, Arboy, and Tolia. Humarap ka na. Medyo nagulat ako sa'yo, kaibigan. Doon ka na upo. Ito yung asawa mo. Takot sa asawa. Ano ba ang meron, Bernard, si Daisy, na hindi mo makita dito kay Giselle? Malambing po kasi sa akin si Daisy. Hindi ba na malambing sa inyo, si Giselle? Hindi po. Simula po nung nanganak siya, nawala na po yung paggalambing niya. Lagi ka kalandasi pag umuwi! Ayan na nga, narinig na natin mula mismo kay Bernard ang kanyang mga saloobin. I'm sure marami pa siyang gustong ikwento at marami pa siyang kailangang ipaliwanag kay Giselle at saka sa kanyang ina sa pagbabalik ng Face the People. Sa tingin mo ba, may pagkukulang kay Daisy? Wala. 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 Eh bakit pag umuwi ka, lagi mong pinapasalubungan niyo si Giselle? Bakit? Di ko ba nahalata yun? Gaano katotoong may relasyon din kayo ni Giselle? Meron. Ayon kay Bernard, kanina malambing at pasikaso daw si Daisy kumpara sa kanyang asawang si Giselle. So, sinong unang nagpakita ng motibo? Siya po. Si Daisy. Opo. Lagi niya akong pinagsisilbihan eh. Yung mga dapat gawin ni Giselle sa akin, siya ang gumagawa. Siya po pagpapasok ako, siya laging maaga nagigising, siya nagbabasta ng ng mga dadaling ko, ng mga Naghahanda. Okay, ito may tatanong ako dito kay Daisy. Daisy, habang ginagawa mo ba ang mga bagay na yan, kasi may gusto ka na sa kanya? Parang pong na-realize ko na rin po na parang gusto ko na rin po siya. Hindi, even nung umpisa pa lang, una muna, di ba, patimpla-timpla lang kape o tapos hanggang sa inaayos ng gamit. Noong mga panahon na yun, talagang alam mo nang may gusto ka sa kanya. Opo. So tama yung sinasabi niyang ikaw ang una nagpakita ng motibo? Hindi rin naman kasi may time din naman po kasi siya rin ang nagpapakita ng motibo sa Katulad akin. ng? Tulad po pagka, Daisy, ganyan. Siyempre po, po ako, parang tinatamaan po ko. Sabi ko, ano ko po? Totoo bang ikaw daw ang inuuwian ng pasalubong at hindi si Giselle? Opo, ako po lagi niyang Tsaka po, dati pa po talaga, nung unang-una pa lang napasok ng Caloocan, pagka dumadating siya po yung siya po ang una akong pinapasalubungan, tapos yung anak ko, lagi niyang kinakalong. Para pong gumaan din po yung loob ko sa kanya na, sabi kong gano'n. Bernard, di mo ba naisipang sabihin si Giselle, Giselle, di mo na ako inaasikaso? Sinasabihan ko po siya eh. Ang po sa kanya kasi, pag nakahiga na, ayaw yun ang tumayo. Wala ka kasing kwentang asikasuhin, lagi ka kasi nasa inuman! Well, gusto ko tanongin si attorney. Attorney, si Ma'am Arlene ba, meron ba siyang karapatan palayasin sila Daisy at si Bernard? Sapagkat sila ang nagmamayari ng bahay. Itong si Arlene, isa sa karapatan niya at kalayaan niya ay kung sino ang nais niyang manirahan at kung sino ang nais niyang paalisin sa pamamahay niya. Sa makatuwid, maaari niyang paalisin itong kanyang mga anak at itong kanyang mga hilaw na manugang doon sa kanilang tirahan. Okay, salamat po, attorney. Doktora, may kinalaman po ba na 17 sila? Ay, plus may dalawa pang bata. Kasama na ba sa 17 na bilang natin yung dalawang bata? Hindi pa po. So, Oh, 19. 19. Kasama po, 19 po silang nakatira sa isang bahay na may dalawang kwarto sa taas at ibaba lamang na talagang medyo siksikan. Sabihin na natin medyo siksikan talaga. May kinalaman po ba yun sa parang nangyaring nagkagustuhan na? Unang-una,
sabihin na natin na maaring maimpluwensyahan sila nung lugar na sobrang sikip. Pero maraming factors na pwede. Yung edad nila, yung mga karanasan nila. Dahil una-una, at the age of 18, talagang mapusok. So, sabihin na natin, di ba yung sinasabi nila dito na nangyayari sa kanila kahit na nandoon yung kanilang respective na mga karelasyon. Pangalawa, yung possibility kasi na yung naranasan nila from their respective families, wala medyo loose ang morals Kasi kung sabihin natin na ikaw naturuan ng sense of propriety, ibig sabihin yung marunong kang rumaspet kung sino man yung pag-aari. Just like pag meron kang toothbrush, hindi mo pa pwedeng i-toothbrush ni father yung toothbrush ko, di ba? Yung gano'n. So, yun yung point doon na alam mo na meron kang tinatawag na sense of propriety follows delikadesa, of which are Filipino traits na talagang tinuturo sa atin kahit bata pa lang tayo. Kaya kung naisip niyo yun at hindi kayo naging impulsive sa behavior nyo, kahit na sabihin nyo ang proximity nakaka-impluwensya sa mga ganyang pangyayari, hindi nyo gagawin yan. Okay, well, maraming salamat, Dr. Camille. Kinatatakutan ni Arlene na baka magpatayan sina Bernard at ang kapatid nito kapag nabuking ang relasyon ni Bernard at Daisy. Narito na ang tunay na kinakasama ni Daisy, si Brian Hentolia. Humarap ka na! Kayong mapatay sa akin! Wala. Umayos ka! Kaya tayo na dito para mag-uusap. Brian, ngayon mo lang ba nalaman ang tungkol kay Daisy at kay Bernard? Ngayon lang talaga? Sa tingin mo ba, may pagkukulang kay Daisy? Wala. Wala. Bakit pag umuwi ka, lagi mong pinapasalubungan niyo si Giselle? Bakit? Di ko ba nahalata yun? Ba't nasaan ka ba? Nasa bahay? Nasaan ka ba? Nasa Garol ka, sa Garol. Hindi nga. Pasinggera ka. Pagka umuwi ka, nandun ako sa loob ng bahay. Ito na, ito na natin ang kwento. O sige, todo mo na. Gaano katotoong may relasyon din kayo ni Giselle? Makapagsalita ako sa akin. Brian, May relasyon kami. meron. Meron. Kayo, sumikil naman kayo! Okay. Kumalma kayo. Ano ba naman kayo? Hindi, ako na. Ano ba naman itong mga anak ko? Diyos ko naman. Gaano katagal yung relasyon ninyo, Brian? Palit ng partner. Magkakapatid. 5 months. Kasi sila. Pala kayo dito. Kasi sila 3 months lang. Sila 5 months. Kaya pala hindi na masyado inaasikaso ni Gisela ito. Giselle. Paano to nangyari, Giselle? Paano kayo nagkaroon ng relasyon? Ang ano ko lang naman po, para may masabihan po ko ng problema ko. Kasi lagi na lang pong wala si Arboy. Okay, Ba't di ka Brian. maghanap ng pare? Diyos ko po. Hindi, totoo. Kung may problema ka, Kung may problema ka, lumapit ka sa pare, sa kaibigan. Wala Sa akin, kayong walang friends? nangyari. Sa inyo, may nangyari. Ang kapal ng mukha mo. Walang nangyari sa amin. Sa 5 months sa'yo, walang nangyari sa'yo. Wala! Bakit? Nakita mo? Umaalis man kami, hindi kami nakikipag-anuhan. Kayo, may nangyari sa inyo sa bahay pa. Tayo yata yun, 5 months kayo Oh, kahit ano mo sa asawa mo, walang nangyari sa amin. Okay, Giselle, sabi mo walang nangyari sa inyo. So hanggang saan may nangyari sa inyo? Sismak lang po, 2 beses lang po. Smack dalawang. So ibig sabihin, nagde-date kayo sa labas? Opo, sa mga mall. So kayo, nagmumalling pa kayo? Sinong kasama mo siya? Kayong dalawa lang? Opo. Asan ang baby? Asan ang baby? Exactly. Minsan po, dinadala ko po sa mama ko. Kasi po, gusto po nilang alagaan. Kasi ikaw lumalakad ka na, tapos nakikita na lang kayo ni Brian. So, hindi Maagala, minsan na nga lang maagala eh. Arlene, first time mo ba narinig yung kay Giselle at saka kay Brian? Opo, ngayon ko lang po talaga nalaman. Kakalungkot.
Nalaman na natin ang kwento at paliwanag ng bawat isa kaugnay sa problemang hinaharap nila ngayon. Oras na para malaman naman nila ang payo ng ating konsensya ng bayan para maayos ang kanilang problema. Ipagpatuloy pa kaya ni Bernard at Daisy at ni Brian at Giselle ang kanilang relasyon? Ano kaya magiging patsya ni Arlene matapos siyang malaman na nag-rigodon na ng partner ng kanyang mga anak? Malalaman natin ang lahat ng sagot sa pagbabalik ng Face the People. Sa isang tradisyonal na pamilyang Pilipino, naging ugali natin na ang mga lalaki ang siyang nagsisilbing haligi ng pamilya. Ang nangyari, ang haligi, yung mga lalaki, ang naging problema. Mahal mo pa si Giselle? Mahal ko po. Sa anong nangyari din sa inyo ni ano? Siguro po nagkahulugan lang kami ng loob. Ikaw, Brian. Malabo na siguro. Pag-isipan mo, may ano kayo eh. Mahirap yun. Mahirap. Ano laging ganyan? Lagi na lang siyang wala sa bahay. Ikaw ba, Brian, kaya ba naisip mong hiwalayan itong si Daisy dahil sa nangyari sa kanilang kuya mo? Opo. Ay, yung ginawa mong kasalanan. Yung ginawa mo, kaya mo nang patawarin siya ngayon. Sige nga, paano kayo magpatawaran magkapatid? Eh, hindi, no? Ito din, galit ka din. Oh. Well, nakausap na kanina na ating konsyensya ng bayan ang mga taong sangkot sa relasyong rigodon na nagbunga ng sangasangang problema. Oras na para pakinggan natin ang final advice ng ating konsensya ng bayan, attorney. Kay Brian saka kay Arboy, alam nyo ang susi ng pagkakabati-bati ninyong pamilya sa nangyaring gulo ay magsisimula sa inyo bilang kayo ang nagsisilbing haligi ng inyong tahanan. Hindi sapat ang panahon na narinig nyo dito sa Face the People ang mga mensaheng aming iniwan sa inyo kanina. Subalit kung yan ay patuloy nyong pagdidili-dilihan at patuloy nyong isaisip, patuloy nyong isapuso, totoong mayroong pagbabago sa inyong buhay at totoong magkakaroon kayo ng kapayapaan. Yun lang. Salamat po, attorney. Doktora? During the counseling, Jelly, ang nakapagtataka nga, nag-uusap-usap kami, yung pangalawa nilang kapatid, na mas konti ang kinikita, ang nakabukod. I think, nararapat lang Brian and Arboy na tignan niyo yung kapatid niyong yun. Bakit nagawa niyang bumukod kahit na mas kokonti ang sinisweldo? At ang nakakalimutan natin dito, kung napapansin nyo, dahil kasi kung bakit nga kayo napunta dun sa bahay na yan na hindi kayo nagbuklod-buklod. Siguro, Ma'am Arlene, kasi yung pananaw ng inyong asawa, hindi po siya si Abraham na father of all nations na kailangan tatangkilikin po lahat. 12 ho yung anak nyo, nararapat turuan na maging independent sila. Yun lang po. Salamat po, Doktora. Father? Napakagandang pong pakinggan kung ang isang pamilya o sambahayan ay nagsasama-sama, nagkakaisa, at nagmamahalan. Mayroon tayong kasabihan, the family that prays together, stays together. So, siguro ay nakalimutan na nila ang buong pamilya na magdasal. Kaya nagkaroon ng isang hidwaan, isang problema na sila ay nagkahiwa-hiwalay. Sana naman ay ipanatili niyo sa inyong mga puso ang aming pong sinabi upang maging maganda ang iyong buhay. Salamat po, Father. Nay Arlene, yung plano po ng asawa niyo, bagamat ang saya sana kung magkakasama ang pamilya, pero nagdesisyon po silang magkaroon ng sarili nilang pamilya sa napakamurang edad. Baka dapat, dahil pag sarili ng pamilya, magkaroon na talaga sila ng sariling buhay. Gusto niyo mag-asawa? Gusto niyo magkapamilya? Eto yun. Hindi yung sa hirap, sa ginhawa, masaya. Sa hirap, hanap ng iba. Sa isang tradisyonal na pamilyang Pilipino, naging ugali natin na ang mga lalaki ang siyang nagsisilbing haligi ng pamilya. Ang nangyari,
ang haligi, yung mga lalaki, ang naging problema. Kayo mga lalaki, kailangan simulan nyo na. Intindihan nyo na, kayo ang padre de pamilya, kailangan iangat nyo ang inyong mga pag-iisip. Kasi nakakalimutan nyo na meron din kayong mga anak na dapat panugutan. Yun. Sigurado ko, Dude Jelly, marami makaka-relate ngayon sa episode natin ito dahil hindi lang sila yung ganyang mapupusok na kabataan, batang-bata pa lang, naging batang ina, at dinagdagan pa yung problema, nakipagrelasyon pa sa iba. Daisy, hindi naman na parang kape yung relasyon, di ba? Na makikisawsaw ka lang. Di ba? Dahil may sarili kang relasyon. So, sana ay magsilbing aral ito sa lahat ng mga kabataang nanonood sa atin ngayon. Sa puntong ito, minabuti naming hindi na po magkaroon muna ng botohan dito sa studio. Samantala, narito naman po ang resulta ng ating online opinion meter. Arlene, narinig mo na ang opinion naming lahat. Ano na magiging final decision mo? Arlene, it's time to face the people. Bilang isang ina, pag-isip-isip ko na habang nasa amin yung mga anak ko, kasi hindi pa naman sila kagad makakahanap ng titirahan, ako na po ang gagabay sa kanila. Ako na po ang bahalang umatnubay sa kanila. So, yan ang desisyon ni Nay, hindi niya paaalisin. Gagabayan na lang niya. Tama ba, Nay? Pagkakaintindi, doon pa rin sila lahat sa iyo. Siguro- Sama-sama pa din. Hindi pa naman po kasi sila kagad makakalipat. Pero kapag sila'y nakahanap, okay lang po. Opo. Bigyan niyo rin yun ng time. Kasi mas matutulungan time nyo frame. sila para maging... Hindi pa naman po Depende. raradang alis. Siguro po, pag kaya na po na nila. Okay, siguro sa mga puntong ito, kasi nakita mo natin, magkaiba ang partners, no? Mm. Sa puntong ito, gusto ko lang malaman kung anong plano nyo. Ikaw ba, Brian, at saka Bernard? Kayo ba ibabalik sa mga asawa ninyo? Opo. O sige, kung plano nyo bumalik sa mga asawa ninyo, bumalik na na kayo natin sa tamang gawin. upuan ninyo. Oo, dito na natin gawin yan. Yan. Brian, Bernard. Bernard, Brian. Ano na ang plano nyo? Patawad ha. Ikaw din naman, Sana Giselle. mapatawad mo ako. Sorry din. Tinatanggap ko. Sana. Brian. Ikaw naman, Brian. Kayo ba may message kayo sa isa't isang magkapatid? Ikaw, Bernard, may ka bang gusto sabihin kay Brian? Alagaan niya yung asawa niya. At Brian, ano gusto mo sabihin kay Bernard? May asawa ka na. Tama na isa. Nakakaintindi naman ng mga kapatid. Oh, nakaintindihan na. Nararamdaman ko, Oo. ganyan lang sila mag-usap. Yun ang language nila. Nakaintindihan sila. Well, maraming salamat kina Arlene Daisy at Bernard, Giselle at Brian sa pagbabahagi ng kanilang kwento. At maraming salamat din kina Attorney Ben Acosta, Doktora Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang mahal nating Konsensya ng Bayan. Taong bayan, abangan po ninyo ang isa na namang bagong kwento ng masayang
pagbabagong buhay ng ating mga naging bisita. Dahil ang Face the People, always happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Edu Manzano po hanggang sumuli nating harapan. At ako naman po si Jelly de Belen. Sa Taong Bayan ang opinyon. Sa iyong desisyon, Face the People!